Mga kaibigan, may ginawa ang China, no, na ikinabahala ng Taiwan, mga tol. Nagpaputok, mga kapatid, ang China sa islang pinakamalapit, mga tol, dito sa Taipei o sa ng Taiwan, mga tol. No, sa Taiwan Strait, no. Matapos to, isang linggo matapos ang ginawa nilang exercises sa palibot ng Taiwan. Ngayon naman ay nagsasagawa sila ng isang live fire drill kung saan ay talagang aktwal na nagpapaputok sila, mga kapatid. Ito ba'y paraan para takutin, mga tol, ang Taiwan at sumuko na lang para wala ng gera, dahil ipinapakita talaga nila sa Taiwan kung gaano kalakas ang kanilang puwersa, di ba? Kasi yun talaga yung style nila, hanggat maaari wala nang gera, sumuko ka na lang ng maayos, parang ganon. Dahil nga talagang hindi sila papayag hanggang hindi nagkakaroon ng reunification nga na tinatawag. At nagsabi na si Xi Jinping na by year 2027, mga tol, nasa kamay na nila ang Taiwan, mga tol. Eto, panoorin natin to mula sa Wiyon. No? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Chinese President Xi Jinping is escalating his push for military dominance, urging China's armed forces to ramp up their preparedness for war. In the latest, Beijing conducted live drills near Taiwan's eastern flank. China held live fire drills near its New Shan Island. So dito, mga tol, ayan no. Ito yung island na nasa Taiwan Strait to. Ito yung Taiwan Strait. No, ito yung Taiwan, itong kulay orange na to na may dilaw. Tas dito yung isla, napakalapit lang niyan dito sa Taiwan. Dito sila nagsagawa ng live fire exercises, mga tol. Isang linggo pagkatapos yung malakihang exercises din sa palibot. Di ba, pinaikutan nila yung yung Taiwan. Ngayon naman nagla-live fire drill sila, mga tol. Ganon talaga sila manindak The closest point between mainland China and Taiwan, the area is about 160 kilometers from Taipei. Drills were also scheduled at another location farther north. Taiwan appeared to downplay the significance of these drills, claiming that the exercise was a part of China's routine training. Taipei stated it could not rule the possibility of China's deterrence against the Taiwan Strait. The exercise comes a day after United States and Canada carried out a joint naval operation in the Taiwan Strait. Beijing. So isang araw lang pagkatapos ng ang Amerika at ang Canada ay nagsagawa ng joint naval operation sa Taiwan Strait, no? At eto naman ang ginawa ngayon ng Beijing. Put on a much larger show of dissatisfaction last week in response to a National Day speech by Taiwan's President Lai Ching-te. It sent a record number of Chinese warplanes across an informal boundary between China and Taiwan. In its record-setting military exercise, China deployed 153 aircraft, 14 naval vessels and 12 submarines on Taiwan's eastern flank. Napakarami, no? 153 aircraft. No, mga jet yun, mga eroplano, mga tol. Tapos 14 naval vessels, yung mga barko naman ng China. Tapos 12 submarines, no? Ang pumalibot, mga tol, sa Taiwan. Kung ikaw ay isang bansa, mga tol, at papakitaan ka ng ganyan ng kalaban mo ng gustong manakop sa'yo, di ba iisipin mo susuko ka na lang ba, papailalim ka o isusugal mo yung buong buong bansa mo? Lalo na alam mo namang maliit ka pa, mahina ka, di ba? Imagine mo, mga tol, ganyan ang gawin sa atin ng China. Palibutan tayo ng ganyan, mga tol. Baka kung mahina-hina ang presidente natin, talagang sabihin nila, o sige, suko na kami. Huwag na lang kaming atakihin, di ba? Yun ang nila, mga tol. Yun ang gustong mangyari ng China. Para kung sakali man sumuko ang presidente ng Taiwan, walang gera. Di ba? Walang gera. At walang dahilan ng Amerika para sumugod kasi wala ngang gera. By that, mga tol, panalo na agad ang China, no? Nagawa na nila yung reunification. Diba? Anong ginawa nilang estilo? Sindakin, diba? Pananakot. Ganun ang style nila.
This is Beijing's fourth large-scale exercise near the island in just over 2 years. The operation, dubbed Joint Sword 2024B, follows similar drills earlier this year and serves as a stark reminder of China's readiness to back its territorial claims with military force. Last month, China test-launched an intercontinental ballistic missile, firing it into the Pacific Ocean in its first such exercise in decades. Beijing has stepped up its nuclear development and boosted defense spending in recent years. Last October, the Pentagon even warned that China was developing its arsenal quicker than the US had. Oo, no? Mas mabilis na nagde-develop ng arsenal ang China kesa sa US, mga tol, no? At ang sinasabi pa nga, mga kapatid, yung nuclear weapon ng China is mas dadami pa. Mas dadami pa ng dadami sa mga susunod pang taon. Mukhang sila ang magiging pinakamakapangyarihan, mga tol, o pinakamalakas sa buong mundo pag nagkataon. Kasi dinagdagan pa lalo nila yung budget ng kanilang military. No, ganun katindi, mga tol. Talagang ang pangarap ata ng China maging number 1 sa buong daigdig. Anticipated. Pentagon says China held over 500 operational nuclear warheads as of May 2023 and is likely to have more than 1,000 by 2030. Beijing. Oh, ayan, no? Oh. Nakalagay dito, over 500 operational nuclear warheads as of May 2023. And is likely to have more than 1,000 by 2030. Beijing. Oh, mas marami pa sa 1,000 sa 1,000 by 2030. Di ba? Talagang mga tol, lumalakas na lumalakas. So, imagine nyo, mga tol, ang Pilipinas, paano tayo makakahabol niyan? O paano man lang tayo makakapantay? Yung proposed budget nga ng DND natin na 245 billion na baka wala pa nga sa kalingkingan ng budget ng China sa kanilang military, hindi pa naaprubahan. Biruhin mo yun. Paano tayo makikipagsabayan yan, di ba? Beijing has made it clear it will not rule out using force to bring Taiwan under its control. Grabe, no? Ngayon, nagsalita ang Taiwan, mga tol. Ito, ang Taiwan, mga kapatid, binatikos naman nila yung planadong live fire exercises ng China. Panoorin natin to, mula naman to sa Net25. Binatikos ng Taiwan ang planadong live fire exercises na isinasagawa ng China sa Taiwan Strait. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry na kahit bahagi ito ng isang taunang military exercise ang Taiwan, ay posible ring paraan ito upang pigilan ang Taipei na maglayag sa katubigan na kagitna sa kanila ng Beijing. Dagdag parang deterrence nila. Pa ng sangay ng gobyerno na wala namang intensyong labanan ng Taiwan ang nasabing ehersisyo. Subalit, hindi nila hahayaan lamang ito dahil may posibilidad umano itong baguhin ang magiging ugnayan nila sa Taiwan Strait sa mga susunod na taon. Sabi naman ni Premier Cho Jung-tai, hindi dapat nagsasagawa ng ganitong klase military exercise dahil tila banta lamang ito sa katatagan at kapayapaan ng rehiyon. Diba? Ang hilig sabihin ng China na committed silang pangalagaan yung peace and stability, mga tol, dito sa South China Sea. Dito sa rehiyon, Southeast Asia, mga tol. Pero tignan nyo yung ginagawa nila, di ba? Iba talaga yung ginagawa nila, mga tol, sa sinasabi nila. Sabi pa niya, kahit gaano pa kalaki ang naturang war games ng China, ay dapat iwasan nilang mapadala sa rehiyon na malapit sa kanilang bansa dahil nagdudulot lamang ito ng pagtaas ng tensyon ng dalawa nilang kampo. The irrational, provocative military drills carried out by the People's Liberation Army will not only endanger the security situation in the Taiwan Strait, it is also not conducive to the healthy development of cross-strait relations, mga tol. Ang tanong, may pakialam ba ang China dyan? Diba? Yan ang tanong, may pakialam ba sila dyan? Seriously undermine the security situation and threaten rule-based international order. Para sa China, mga tol, sinusunod nila yan. Diba? Kahit nilalabag nila ng paulit-ulit, pero baliktad ang utak nila. Para sa kanila, sila ang sumusunod. Yung kalaban ng tawag dito, lumalabag. Katulad na lamang dito sa Pilipinas, mga tol. Lagi nating ina-example tong sa Pilipinas. Diba?
Kapag naglalayag ang Pilipinas, payapang naglalayag, lalapitan nila, didikitan nila, gigit-gitin nila, babanggain nila. Tapos ang sasabihin nila, sumusunod sila sa international law. Ang Pilipinas, nilalabag ang international regulations na preventing collision at sea. Kumbaga parang ang pinapalabas nila, Pilipinas ang bumabangga sa kanila, mga tol. Ganon, baliktad ang utak nila, mga tol. Baliktad. Diba? Ganong kalala, diba? Ganong kalala. Kaya tingnan mo, paano magkakaroon ng kapayapaan, mga tol, kung baliktad ang utak nitong mga to. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.